Magandang araw, sa topic nito ay pag-uusapan natin ang 5 uri ng unemployment. Nandito ang frictional, structural, cyclical, seasonal, at disguised unemployment. Ngayon, isa-isahin natin. Una na dito ang frictional unemployment. Ito yung pinaka-common at normal lang nangyayari. Ito yung kapag isang tao ay nasa proseso pa lang or naghahanap pa lang ng trabaho. Halimbawa, fresh graduates na naghahanap ng first job o yung isang tao na nag-resign sa paghahanap ng better opportunity. Ibig sabihin, hindi ka permanent na unemployment, naghahanap ka pa lang ng bagong trabaho or naghahanap pa lang talaga siya ng trabaho. Pangalawa ay ang structural unemployment. Dito naman, may trabaho sana pero hindi tugma yung skills ng worker sa kailangan ng trabaho. Dito, example, kung sanay ka sa manual work pero napalitan na ito ng mga machines or technology. Kaya dito mahalaga ang pag-aaral ng pag-upskills para makasabay sa pagbabago ng ating industriya. At ang pangatlo ay ang cyclical unemployment. Ito yung medyo seryoso dahil nangyayari ito kapag mahina ang ating ekonomiya. Kapag bumaba ang kita ng negosyo, napipilitan silang magbawas ng workers. Halimbawa, maraming empleyado yung nawalan ng trabaho nung nagkaroon nga ng economic downturn or recessions. Ito yung isang pinakamalalang uri dahil maraming tao ang sabay-sabay nga nawawalan ng trabaho. At syempre, ang pang-apat ay ang seasonal unemployment. Ito yung para sa mga trabaho na nakadepende sa panahon. Example, yung mga nagtatrabaho sa mga beach resort o mga pools, madalas lang ang trabaho nila kapag tag-init. And example, yung mga delivery workers o retail staff sa malls, may kailangan sila dahil nga Christmas, maraming mga shoppers, no? And ang pangatlong example is mga nagtatrabaho sa mga snow resort o sa ibang bansa. Kailangan sila tuwing tag-lamig. Kaya ang kanilang trabaho is nakadepende nga lang sa panahon or season. At syempre, ang panghuli ay ang disguised unemployment. Ito naman medyo tricky kasi may trabaho ka pero hindi ka talaga parang gaanong needed sa production, no? Example, na small farm, kailangan lang ng 3 workers para tapusin yung taniman, no? Sa isang lugar or sa isang araw. Pero may 6 na nagtatrabaho.